Pag-usapan natin itong mainit na mainit ngayon, itong impeachment, ha? Okay. Grabe, talagang nagkalabasan kung sinong scammer, Oo. Di ba? Nagkalabasan kung sino scammer. Si Kapunan, hindi na nakapagpigil eh. At nakita talaga rito na nadadagdagan yung mga abogado ni BP Sara, na mga judge na convert na ng abogado. Si Amy Marcos. Marami, di ba? Mga nakikita natin at nakita natin dito na hindi lang pala sila Mary Grace Piatos yung mga pangalan dito na nabunyag. Meron rin palang si Andy Lim. At abangan natin dyan yung pinsan ni Andy Lim na si Ann Liwanag. Ann Liwanag. Oo. Meron ba yun? Meron ba yun? Di, Parang wala wala si Ann Liwanag. May kumakalat sa social media ng mga listahan, yung angkatin ng Fukiko. Ano ba yun? Fake po yun, hindi po yung lumalabas, no? Kasi kikinya kinuto. Hapon Alam yun, nyo ba, hapon. alam nyo ba, nakapag-alaman ko na may alias din si Robin, nakatanggap din. Ano? Kupal. Si Mr. Ku. Yun ang alias niya, nakatanggap din. Grabe, no? Pero kung titingnan niyo mga kababayan, etong Article 1 na to, di ba? Article 1, confidential funds. Ang dami nating nalaman, Sinasabi kasi, di ba dati, nung panahon pa ng HOR, hiring-hiring doon, sabi, bakit nyo inuusisa yung confidential fund? Confidential nga yan. Yan yung mga banat ng mga abogado ng mga DDS. Pag sinabi confidential, siguro alam nyo naman, confidential, hindi pwedeng pakialaman. Hindi pwedeng Kaya ilabas. sabi pala nung abogado na Si Atty. Wamil. Ang confidential po, kung ano yung impormasyon na binigay. Diba? Ang hindi confidential, ang dapat nang inaalam dyan, kung magkano yung binigay, at saka kung sino binigyan. Hindi yung bakit binigyan. Yun pala ang confidential. Bakit binigyan ko, kung anong impormasyon, yun ang confidential. Public funds yan eh. Oo, kasi nga public funds, pera ng taong bayan niya, dapat alam natin kung magkano yung binigay doon. Saan ginamit. Di ba? Gaya nun, bumili ng sangkaterbang gamot. Inaklak. Payag ka ba, pre? Halimbawa, ikaw asset ka, informant ka. Babayaran ka ng gamot worth 70,000. Tanga ka pag pumayag ka nun. Puro biogesic. Hindi. Siyempre, hindi. Ako, diba? Kahit kailangan ko talaga ng gamot, if there's a choice between cash and medicines, syempre cash kukunin ko. And logistically, mas mahirap dalhin yung gamot. Correct. Mas mag-e-effort ka pa. Pila ka pa sa Mercury Drugs o sa generic. Anong sakit yung sa isang tao bibigyan mo ng gamot? And yung expiration nun, Oh, kung diba? worth 70,000, good for 5 years yun. 70,000, 70 million. Hindi, 70,000. Isang ano lang yun, acknowledgement receipt lang yun. Saka ibibigyan mo ng gamot na worth 70,000, baka malapit na mamatay yun. Hindi na asset yun. Liability na yun. Hindi, sa bagay, yung minsan sa mga misis nyo, di ba, mainit ulo, yung gamot ay pera. Di ba? Alam nyo, imposible talagang nagamit yung gamot, Ako lang, opinion ko lang to, Hindi ako naniniwalang gamot ang binili dyan. Hindi ako naniniwala. Kasi dapat, sinabi ko saang drugstore. Correct. Diba? Tapos hindi dapat acknowledgement, dapat resibo. Diba? Kasi kung hindi mali, sigurado ko hindi pipitsuging drugstore yung binilihan na walang resibo. 70,000, sinong maliit na drugstore makakapag-provide ng ganyan karaming gamot? Yun lang, no? Diba? Palerista, yung mga ganong supplies, medicines, office supplies, tables, equipment, dapat talaga may sales invoice yan at official receipt. Kung wala, no, questionable talaga yung acknowledgement receipt lang. Correct. Ngayon, meron naman mga acknowledgement receipt na talagang walang resibo. Like, yung pagbili nila ng information. Yung Diba? Intel. Okay lang yun. Acceptable naman daw yun. Ang problema, kapag meron kang acknowledgement receipt na ganun, like Intel, purchase of Intel, no, dapat may kaakibat pa na report yun. Yun kung naging successful ba. Kaso wala eh. Dapat i-describe yun kung ano yung naging operation at kung nagkaroon ba ng successful operation because of that Intel information, no? Because of that Intel, nagkaroon ba ng successful operation. Okay, yun daw. Kaso, itong present ng opisina ng Vice President, lahat puro acknowledgement receipt lang. At sila lang yung opisina na puro acknowledgement. Sila lang, kaya sabi ko, may content ako ka-coffee, palerista, no? Kunwari, sa small, dali na lang natin sa isang small organization or small company. Kunyari may nilabas kayo, kahit 10 million na lang, wag na 125 million. Bilang may-ari, ikaw yung responsible doon sa kumpanya, papayag ka ba na ibigay lang sa iyo ng tao mo acknowledgement receipt? Sinampal ko yun. Sinampal ko agad yun. Diba? Ganun. Tinanggal mo na agad. Acknowledgement? Kaya yun yung challenge ko sa mga senator judges. Kung sa inyo yung kumpanya, kung kayo head of
of agency, no, kayong mga senador, papayag kayo na acknowledgement receipt, wala nang iba. Kaya yung mga bias sa Ganun senator na kasimple. judges, okay Ganun lang sa na kanila kasimple. Kasi pera ng taong bayan naman. Kaya Walang nga, pakialam. hindi nila kaya kung ano-ano pag tinatanong, ito si Robin. Ako, talagang gigigil ako eh. Bobo nga Robin eh. Bobo ka. Saka po ba pinanganak? Grabe. Nakarating ka na ba? Nakarating ka na ba sa bundok? Nakarating ka ba sa mga liblib lugar? Alam mo ba yung matinding terrorism na sinasapit ng Pilipinas? No? Napaka-irrelevant na mga tanong. Napaka-stupid na mga tanong. No? Hindi, Hindi ang- trabaho ng hindi, ang- COA auditor yun eh. Ah. Ang Di ba? itatanong niya sana, iaano niya yung confidential fund sa mga sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga terrorism. Kaso hindi niya mai-connect. Hindi niya mai-connect kaya nagpahinga na. Di ba? Ang linya niya, pag na-corner na siya, kasi nababara siya Oh. ni Wamil boss, tawag niya kay presiding officer, Chis Escudero, boss, mag-avail na lang ako ng next round. Hindi, Bokos talaga. Hindi, by the way, gusto ko lang punahin yung mga kapwa ko CPAs, no, si Kalilong, si Wamil, Wamil. Wamil, Si Wamil. parehong CPA siya, no? Hindi sila natinag sa cross-examination at hindi sila natinag ng mga senador. Pansin niyo ba? Oo. Talagang buo ang kanilang loob na sagutin ang lahat ng tanong. Alam mo kung bakit? Bakit? Nagsasabi na totoo. Correct. Diba? Nagsasabi ng totoo. Isipin mo na lang isipin nyo. Kung sa cross-examination o kaya sa direct examination, 18 Marines yan. Oh. Ano po kasi wala pa yung script eh. Or titingin kay Baligod. Okay, Mike Defensor. Sabi, Sir, di ba? Kasi nga, yung sinasabi ng mga witness na to, personal knowledge nila. Oo. Personal nilang na-witness. Personal nilang kaalaman. Kaya kahit pa ikot-ikutin ng mga senador na yan, at kahit i-cross-examine pa, hindi sila naliligaw. Kasi nga, pawang katotohanan, yung sinasabi nila. Tama. Diba? Tama. Oh. Ano ko lang, i-highlight ko lang, no? Kasi nagtitrending itong dalawang CPA na to Ayun. Nagtitrending sila online kasi parang pinupuna yung Central Luzon State University. Kasi parehas yan, itong agent ng NBI at itong si Attorney Wamil, parehas silang graduate ng Central Luzon State University. Oh. Parang coincidence lang yan, parang maganda pala ang produkto ng mga state universities. Totoo Yun ang naman. napapansin nila. Oo. Parehas sila nang galing sa isang school na yun dyan sa Luzon. Oh. Tapos, ang ganda ng performance. Kahit, di ba, ini-intimidate na sila ng mga senator judges Hindi nagtumitiklop. Ka-coffee, yung mga state universities kung saan nag-aaral ang maraming mahihirap na Pilipino Na matatalino. pero may utak. O ba yun? No? Katulad na lang eskwelahan ko. Polytechnic University of Correct. the Philippines. Correct, No? correct. Ang dami naming CPAs dyan na naipoproduce. Ang dami nagta-top notcher. Even nung panahon namin. No? Talagang magagaling. Kasi talagang, siguro yung extra drive sa kanila yung galing sa hirap Oo. Di ba? Kaya talagang nagpupursige. Kaya katulad niyan, Central Luzon State Luzon University. State University. Kung di ko nagkakamali, parang Tarlac, Dyan sa area na yan. Oh. Tarlac area yan. Ano? Sa Region Region 1. Region 3. Region 3. No? So, talagang maraming magagaling na accountancy graduates. Kaya hindi nakapagtataka na itong naging COA auditor na si Wamil na at the same time lawyer din, CPA lawyer, at ito si CPA na Kalilong ay talagang buo ang loob sa pagsagot sa mga tanong ng mga either prosecution or ng defense. Kahit si At ng Aimee, mga senador. kahit si Aimee, kasi kanina pinapanood ko yung kay Aimee tsaka paano niya ini-interrogate yung si Attorney Wamil nalilecturean siya Mm. Di ba? Kasi nagmamarunong Hmm. Yung about sa finality doon sa judgment ng pinapasaoli na ng Commission on Audit, Correct. yung restitution, required restitution, Yung palang restitution, kakopi, no? Dapat pag ni-require ka ng restitution ng COA, isaoli mo na yun. executable na yun. Mm. Unless- Immediately, ano na talaga yun. Unless may Absolutely. TRO na Unless i-issue may ang Korte TRO. Suprema. Wala Tama. naman TRO eh. Hindi, wala Mabigat naman. pala Wala din, naman ano? TRO eh. Mabigat pala. Ngayon ang tanong, kung may pinapasawali, bakit hindi sinuli? Ayun. Ubus Kasi, na, Bakit hindi kasi sinuli? ito si VP Sara Duterte, akala niya siya yung batas. Yun nga. Akala diba? siya, mas mataas siya sa batas, kaya hindi sumusunod. Mm. No, hindi nyo Correct. napapansin, ayaw nilang natatanong ang mga Duterte, ayaw nilang natatanong, ayaw nilang napupuna, ayaw nilang nakikriticize. Mm. Yun ang diktador. Oh. Diba? Diba? Kasi feeling nila nasanay sila sa Davao City, na sila ang hari. Mm. Katulad nung almost 2.5 billion na confidential fund ni Sara nung siya ay mayor. Meron ba accounting yan? In fact, kung talagang i-audit yung 2.5 billion niya nung mayor Hindi siya, ba palagay sinama? ko mas Hindi ba marami. sinama? Hindi pa kasi sinama yun eh. At palagay ko, yung billion-billion niyang pera sa bangko na hindi kasali sa kanyang salin, palagay ko yung iba dyan.
galing dyan sa Confidential confidential funds, intelligence eh. funds na yun. At saka generous. Tignan mo yung niliquidate nila yung last quarter for 2022, supposedly 125 billion lang yan. Oo. Sobra ng 150. Kasi tingnan, Kasi gawa-gawa naman yung acknowledgement receipt eh. Abono, hindi nila Kaya na-extract eh, no? alam mo, nagpapahamak sa kanya yung mga tao niya eh. Bobo. Oo, yung mga tao niya eh. Diba? Tama na, simpleng math lang yun. Pag plus-plus mo lang yan eh. Sinobran mo pa ng Hindi, sa dami ba 150,000. naman, sa dami ng dodoktoring mga acknowledgement receipt eh. Makakalimutan talaga yan. Ako ko accountant yan, no? Alam mo, pinakasimpleng solusyon nun, nung makita mo na, magkano yun? 150. 125,150, nung tinotal ko yan, alam mo, simpleng solusyon nun, tatanggalin ko lang yung, kung merong 150 na acknowledgement, Oh, isang resibo. para eksakto. Para O kung mag-match. mayroong 70 dyan, saka 80. Simple-simple. Mm. Ganun po mag-isip ang marunong na CPA. Bobo nga ni. At saka ito pa mga kababayan Ay, wait lang. May utang pa pala sa ang gobyerno. May utang pa kay Sara naman. hindi, baka naman talaga Meron pang meron pang content ako nabasa ganun ha. Ang galing ni Sara Duterte, nag-aabono pa. Hindi naniniwala dyan. Naniniwala yung mga Puta, mga kababayan. tanga. Naniniwala yung mga tao dyan na mga hindi masyadong mga nakapag-aral. O, sasabihin, kita nyo? Si Sara, ang unang-unahang politiko nag-aabono. Hindi na ako nakipagtali. Hindi na ako nakipagtali. Alam mo na agad bobo Oo, ha. hindi ako nakipagtali. Kasi pag titingnan mo yung mga ganyang tao, pag nakipagtalo ka pa, makakagawa ka lang ng kasalanan sa masakit na salita masasabi mo sa kanila eh.